tuktok ng bundok Algos, kinupkup noon ng mahiwagang ibon na si Submerge ang batang si Zan. Ngayon, sasabihin na nito ang hula tungkol sa magiging anak ni Zan. Zan, lumaki ka na, pero parang malaman mo yung Ano po iyon? Mahiwagang si Murge! May nangyayari po bang kakaiba? Hindi ito masamang balita, Zan, kundi isang paghahanda sa inyong mag-asawa. Ano po iyon? Mahiwagang si Murge! Ang inyong magiging anak ay magiging isang magiting na bayani. Siya ay magiging paksa ng mga alamat. Ako ay magiging ama ng isang magiting na bayani? Oo, Zal. At sa araw na panganak ng iyong asawa, magiging mahirap ang pagsilang sa kanya. Kaya ibinibigay ko sa iyo ang balangibong ito. Kapag sinunod mo ito, darating ako upang tumulong. Maraming salamat po! Hindi ko makakalimutan ang kabutihan ninyo! Lumisan ka na, ang iyong asawa ay naghihintay sa iyo. Lumipas na ang ilang taon at nagkatotoo na ang hula. Ang araw ng panganganak ay dumating at nasa matinding paghihirap na si Rudabel. Zal, hindi ko maiwas ang bata. Sobrang laki niya. Tila ito isang sanggol na leon na nagpupumilit lumabas. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam ang gagawin ko! Sana matutungan tayo ng mapaghihiwalang ibon! Tumugon ang ibon. Sa pamamagitan ng paghiwa, naligtas ang mag-ina at isinilang ang pinakadakilang bayani. Pambihira naman si Rostam. Paglaan ng ilang linggo, siya ay lumaking tila isang binata na. Isang araw, nung siya'y 7 taong gulang pa lamang, may nagwalang puting elepante sa palasyo. Walang ibang nakapagpakalma rito, kundi si Rostam, na buong giting na pumaslang dito. Ako si Rustam, hindi ka magtatagumpay! Sa kanyang pagkilo, pinatunayan ni Rustam na siya ay isang alamat. Sa tamang edad bilang pagsasanay na maging mandirigma para pagsilbihan ang bansang Iran. Kailanganin mo na special na kabayo! Nang namimili si Rustam ng mga kabayo, Ngunit ni isa ay hindi kinaya ang kanyang bigat at lakas. Gusto ko na siya, ngunit. Hay nako, napakamalas naman ang kabayo na to. Tila sarado ang pag-iisip at walang silbi. Ha, wala na talaga itong mapupuntahan. Ano nangyari dito? At ba't nakaiwalay ang kabayong yan sa ibang mga kabayo? Ako pa umanhin, 3 taon na kasi yung ganyan. Di siya nakikinig sa amo niya, wala talagang pag-asa yan. kabalik, pinuri ito ni Rustam ng paulit-ulit at pinangalanang. Magaling. Simula ngayon, ikaw na nga aking magiging kabayong nagngangalang Raksh. Isang araw sa samahan, maghapon nang nangaso si Rustam. Pagkatapos niyang kumain, agad siya nakatulog sa sobrang kabusugan. Ang gandang kabayo yan, kunin natin. Nunlaban si Rax. Nakapatay siya ng isa, niyakapan ng isa. Pero natalo rin sa dami ng kalaban. Sinangay siya ng mga Turanian. Raksh! Nasaan ka? Galit at tuliro, pumasok si Rustam sa bayan ng Samangan. Tinanggap siya ng hari ng buong puso at nangakong tutulungan siya sa paghahanap ng kabayo. Pahinga ka na, Rustam. Bukas simulan namin ang paghahanap. May inaasahan ba akong bisita ngayong ating gabi? Ako si Prinsesa Tamina. Sana hindi kita nagulat. Hindi kasi ako mapakalan, hindi kita nakikita mo malapitan. Malapitan agad. Kung may gusto kang malaman tungkol sa akin, prinsesa. Baka meron nga. Sabi nila, matapang ka. Pero parang mas gusto ko malaman kung totoo rin bang mabait ka pagharap mo sa babae. Para sa prinsesa na sinibili mo. Oo, wait ako. Sobra to. Kaya pala maraming nagpapalingin sa'yo. Pero ako, ang tigil na napapansin. Totoo naman, matagal ko na lang iniisip kung gaano ka talaga kaganda kapag ganito ka namin. Doon nagsimula ang hindi lang paghanga, kundi yung tilig na may halong kapol. Ang gabi na naglapit sa puso ni Rustam at Prinsesa Tamina. Rustam! Nandito na sa bahay mo sila! Kailangan mo na ba talagang umalis? Oo, prinsesa ko. Masakit man, tungkulin ko ang patuloy. Mapait ang paghihiwalay, para bang bumubo ang langit para kay Prinsesa Tamina. Lumipas ang mga buwan, at hindi na pinag-iwan sina Rustam at Prinsesa Tamina. Nagsilang ang prinsesa ng isang batang lalaki. Tatawagin kitang Sorab. Sa kabila ng larangan ng digmaan, 2 mandirigma ang naghihintay ng tahimik. Ikaw ang isa, ang mandirigma ng ahas upang hamunin ang dakilang
bayanin ng Iran, pangalanan ng iyong sarili. Hindi mababago ng mga pangalan ang kapalaran. Ngunit kung kailangan mong malaman, ako ay si Sorab. At ikaw, may dala kong presensya na hindi ko huwag mapapansin. Ang dahilan kung bakit nakakaramdam si Sorab ng presensya kay Rustam ay dahil may pakiramdam siya na maaaring si Rustam ang kanyang ama. Ha? Lisensya? Dala ko lamang ang bigat ng labanan. Labas mo ang espada, Sorab. Tingnan natin kung nararapat ka ng iyong reputasyon. Ngunit, hindi man lang naghinala si Rustam na maaaring anak niya si Sorab. Bago mabulat ang mga espada, hinahanap ko ang aking ama. Sinabi sa akin ng aking ina na siya ay makapangyarihan, walang kaparis na lakas. At pag tumingin ako sa iyo, may kumagalaw sa mga. Ang iyong ama? Huwag kang magdala ng bugtong sa larangan ng digmaan. Dito o kahit saan. Kung maghanap ka ng kamag-anak, tumingin ka sa ibang lugar. Dito, meron kang kalaban. Sige, hayaan mo na ang tadhana magdesisyon. Kung ikaw ang aking ama, malalaman ng puso mo. At kung hindi, kung gayon mahulog ka sa aking kamay. Magkaharap at nagtuos ang dalawang magiging ng mandirigma. Paghihiganti ng aking ama ang pagkataksyon nito. Ang huling salita ni Sorab. Isang pulseras. Di ba ito ang binigay ko sa prinsesa nung ilang taon nang nakalilipas? Kung ito yun, ang lalaking ito ang aking anak. Ang taong dapat protektahan ko at alagaan ko ay namatay sa aking mga kamay.